Kasama na po natin ang ating Dr. Serbisyo in the flesh. Ayan ha, alam nating busy-busy po siya. He's known as Doc Endo. Ayan ha, hindi yung endo contract. Ba yun? End of contract. Wag naman. Sinusulong pa rin yun. Pasok ngayon. May ganun pa rin eh. Wala May ganun lang. pa rin. Ayan, Dr. Nenuel Luna, ang ating internist, endocrinologist. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Good morning, Miss Nina. Good morning, Sir Migs. Morning Okay. po. Doc, Doc, hello. alamin muna natin ano ba ang isang endocrinologist. Yeah, so, kami po mga endocrinologist, Miss Nina, pinag-aaralan po namin sa about hormones po. All about hormones. So, marami po tayong glands sa katawan. No? Yung mga glands na nagpo-produce ng hormone na nagre-regulate po ng mga metabolism, ng growth sa mga babae, fertility, menstruation, etc. And isa po doon yung insulin. Isang hormone po ang insulin. So kami po yung mga specialista na tumitingin sa mga patients with diabetes as well po. No? Kasama din thyroid hormones, no? Yung mga may goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism. Yan, lahat po yun sakop ng endocrinology po. Ayan. So sa mga nakaka-relate po dyan, ay pwede ho kayong humabol ng tanong habang nandito si Doc Endo. Okay. Well, Doc, ngayong Pasko, ano ba ang talagang binabantayan ninyong mga endocrinologist? Yes. Actually, very common question yan, Miss Nina, sa clinic, no? Doc, ano po bang namin, babantayan namin ngayong Pasko? Kasi, Hindi ba obvious? kasi Parang ayan na malaman yung mga, lang oo, yung mga kalaban na Para sa Christmas. inyo mang galing, Doc. Hindi sa amin. Para Kung sa sa inyo. amin galing, ayaw maniwala Oo eh. nga eh. Diba? Oo Oo, nga tama, eh. tama. Oo. Lagi ko po sinasabi, paparating na po yung mga kalaban nating Christmas party, ayan, mga reunion, gatherings. Correct. So, babantayan natin, of course, yung blood sugar po natin. Ano po, minsan nakakaligtaan ng mga pasyente natin na kasi holiday, masaya, no? Nakakalimutan nila na, ay, ako nga pala ay may binabantayan blood sugar, no? Ay, yung calories ko nga pala, pinapabantayan ni Doc, yung dami ng food na kakainin ko, babantayan ko nga pala. So, ito mga bagay na kailangan nating bantayan during the holiday season, especially tayo po mga Filipinos, kung mag-prepare tayo ng food during the holidays, no? During mga Christmas parties, no? Napaka-generous natin mag-prepare ng food and parang we have this sense of responsibility na ubusin yung mga nakahain, di ba? Correct. Tayo mga Filipinos, basta nasa ref, kailangan maubos yan. Hanggang hindi ubos, kailangan ubos. Problem is yung calories, yung sugar sometimes nakakalimutan ng mga patients, no? Especially during this season po. Di ba, Doc, ngayon, it's more of mental din. Di ba? Yes, may emotional factor din eh. Kasi maaring agree. pag napunta ka sa sitwasyon, sabi mo, hindi, sige, ayokong magkocontrol ako. Pero pag nandun ka na, marupok ka na eh. Yes. Di ba? Parang, dito na ako eh. Di ba? Paano ko makokontrol sa sarili ko yung mga ganong klaseng sitwasyon? Na lalo na, hindi yan pa isa-isang araw lang. Di ba, Doc? Agree. Oo. So, meron na po ngayong growing concept ng tinatawag nating mindful eating. No, kabaligtaran siya ng mindless eating na you have to eat lang kung ano nakahain. Ngayon may concept na Sir Migs na mindful eating, meaning lahat ng papasok sa bibig mo, you have to be conscious. Ano ba to? Carbs ba to? Proteins ba to? Fats ba to? Ilang calories kaya itong isusubo ko? So if you're mindful about what you eat, no? Kapag nagre-respond ka lang sa hunger signal, meaning hindi naman ako masyadong gutom, bakit ako kakain ng madami? So, ito yung mga mindful eating na makaka-help sa atin na makapag-control, especially kapag yung mga, tama po kayo, pag andyan na yung food kasi, ang hirap pigilan eh. Ang hirap po natin na sabihin na, uy, tama na, kasi yung mga, lalo na pag yung mga kasama mo kain ng kain, ang hirap na ikaw naman. Alam mo medyo- yung ginawa. Demure. Oo. Share ko lang, Share mo kagabi, na yan. Oo. bumili ako ng, nagte-taste test ako kasi gusto ko magregalo ng mga pastries ngayong Pasko. So, tinikman ko yung ensaymada, yung cheese roll, tsaka yung cheese cupcake. Tatlo! Sa isang upuan. Inubos mo. Ito, ginawa masarap. kong style, pinanghinati kong ganyan. Oo. Tapos, ayan, Stella, Emily, Luke, tikman nyo rin to. Para hindi lang ako. Oo. Para makain na nila. Kung baga pinaghati-hatian namin, parang anong gusto mo, ganyan. Kasi kung ako lang yun, Oo naku, nga. mauubos ko talaga yun. Correct. Portion size is very important, Yes. Miss Nina. Yung Oo. portion ng kinakain po natin. Oo. And i-share natin yung calories sa ibang. I-share ko yan, oo. I-share natin sa inyong dalawa po ni Yes. Migs. Dahil kailangan nyo po, opo,
Kasi itong dalawang kasama, sila po ay, hindi ko alam nasan ba yung fat sa katawan Ay, ninyo. nako. Wala Nandyan-dyan lang po Ha? yan. Nandyan-dyan lang. Walang Nandyan-dyan lang tiyan. yan. Hindi, Dapat marami ganyan tinatago po. lang. Tinatago lang Mix, natin. Doc, wala ho eh. Inhale lang po. Ano po bang sikreto nyo? Like, unahin natin si Doc Endo. Doc Luna. No, on the spot ka, Doc, ah. I mean, you practice what you preach, I guess. I Yes, mean, of it's so course. obvious sa Magaling lang pangangatawan. mag-inhale, Miss Ninya. Pero yun nga, calorie reduction lang naman po, no? And of course, physical activity lang. Hindi ko naman kailangan po magpunta sa gym, no? Kahit 30 minutes, cardio lang sa room, no? Pwede na po yan. Basta, sabi nga natin, di bali nang may konting activity, wag lang zero. Tama. Doc, may question ako. Pag sa mga nilulutong pagkain, syempre, ingredients-based din yan eh. Depende rin ba sa klase ng luto, sa klase ng handa, kung bakit ka rin mas napapakain? Yes, actually, mga umami, Sir Migs. No? Po. So, it depends, Okay, no? ano ba nga yung umami na yan? Lagi ko na kayo, umami Sinasabi na yung flavor. six taste, no? So, actually, Hinahanap siya yung natin eh. pampadagdag ng taste, no? Ng pampadagdag sa, nagpapa-increase ng, kumbaga, Flavor. sensation natin, ng yung flavor, no? Correct. So, the more na mas maumami, the more na mas napapakain tayo, no? Yun ang gusto ni Pero- Migs. Kasi Di naman savory. Di Ano naman sa- mawi-wawi. Ano yung mawi? Charot lang po. Oo. Anyway, savory. Okay. Sige po. go, Doc. Oo. Ayan. Oo. So yun nga, so, yung taste ng food, no, very great factor na kailangan i-consider kung bakit tayo napapakain, no. Kasi Oo. syempre, pag mas masarap, mas maengganyo ka eh. Yun na nga. Oo. So, ano dapat? Wag sarapan. I mean, Oo. ang hirap po nun. Hindi, Ayoko, hindi na ako actually, kakain. Miss Nina, ang sinasabi gawing naman namin savory, sa ganun. patients, you can eat everything, no? Lagi namin sinasabi sa patients namin with diabetes, you can eat everything, basta in moderation. We don't want them naman na ma-deprive dun sa lasa, dun sa sarap ng food. So, you can eat everything, basta control lang po yung kinakain, portion sizes lang, you know na when to stop. Kapag nakasense ka na lang, uy, medyo busog na ako, medyo full na, stop na yung pagkain. Pero you can eat everything naman po. Pero speaking of being busog, Doc, hindi syempre, parang may sinabi ka dati na may ilang minuto bago mo ma-realize na busog na ako. Opo. Yes, mga 15 to 20 minutes before ma-realize ng brain na, ay, busog na tayo, no? So, medyo stop na tayo sa pagkain. So, the faster you eat, no? Medyo nagiging unconscious tayo na the more na calories yung pumapasok sa katawan, na before 20 minutes na-realize mo na ang dami mo na palang calorie na na-take before na-realize ng brain na busog ka na pala. Tapos na empacho. Yeah, so ibang ano naman Ano po naman yan. po yun? So Oo. because of the yung fast na pagkain po ninyo, medyo magkakaroon ng indigestion lang po, ano. Ang ating pong katawan, they can take as much lang yung stomach and intestine natin. Kapag napapabilis yung kain, Miss Ninya, di nagkakaroon din po ng mga indigestion po. Pag masyadong mabilis. So, ano po ang gamot sa empacho? I'm sure marami na empacho ngayong Actually, it December. depends po, no. Sometimes may mga patients na mas na-empacho, lalo na kapag mga fatty food yung kinakain po, no. So ito pa yung mga patients na nag-hyperacidity, mga ganyan. So may mga gamot naman po tayong pwedeng ibigay para mapaganda yung motility ng tiyan, plus ma-reduce yung acid. May mga combination na rin po yan na isang inom lang po ma-relieve na. Pero ang most important po is to prevent empacho by yung medyo pag-slow ng kain lang po, no. Galan mo lang talaga. Opo. Oo. Prevention is better than cure pa rin daw. Oo. And speaking of acidic, ako acidic eh. Ikaw Ako ba, rin. Migs? Oo. Ako rin. And paano po ba ma-weaken yung pagiging acidic namin? Kasi minsan katulad nung kape, for example, hindi ko kayang walang kape. Ako rin po. Or yung mga ibang drinks, di ba, na nakaka-acidic daw or pagkain. Totoo ba na bago ka kumain, kailangang uminom ka muna ng tubig, yung mga ganon, or mag-apple cider o vinegar ka, yung mga ganon? Alright. So in terms of when we talk of hyperacidity naman po, so tama po yung mga coffee, mga caffeine po, common trigger po yan ng hyperacidity. And may mga tao lang po talaga na mas prone sila na magkaroon ng hyperacidity. So one advice would be yung tinatawag nating small frequent feeding po, no? Yung dahan-dahan na small na portion na sizes po, para hindi nabibigla yung tiyan, no? It would prevent, no, somehow yung hyperacidity. And then tama po, no, yung yung pagkain muna, no,
yung pagkakaroon ng laman yung tiyan, very important, no? Kasi it would somehow parang reduce yung acid ng tiyan, no? Kapag mas may laman po yung tiyan. Ito po, Doc, may tanong po si Ligaya Chingtan. Pag type 1 diabetes po ba, may pinoproduce po bang insulin sa pancreas Ayan, natin? very good question, no? So, Sir Migs, Miss Nini, we have two types of diabetes, two major types of diabetes. We have type 1 and type 2. Pag sinabi nating type 1, sila po yung pinanganak na halos ubus na po yung cells na nagpo-produce ng insulin. Meaning medyo pag mga teenager, nasa puberty na sila, halos wala na po silang insulin na ginagawa. So sila po yung mga naka-insulin injection ng lifetime. Versus type 2, ito po yung mga namamana natin sa parents natin, ito po yung induced ng lifestyle natin, no? So sila po yung mga patients na may insulin naman pinanganak, pero kalaunan, because of the lifestyle, because of the family history, nauubos na rin po yung function na yun ng insulin, nagkakaroon ng resistance, kaya nangangailangan na rin ng gamot for diabetes. And then we have a lot of types of diabetes pa po, pero sila yung two major types. So, ang sagot po is halos wala na po. And then, mauubos na. Kalaunan, insulin requiring na po sila. Okay. And since sabi nga natin kanina, pag-uusapan rin natin yung safe alcohol intake. Meron po bang May ganon? safe po ba? May safe, may safe ba alcohol talaga? intake. Oo So, nga. may safe po ba? So, ang dictum po namin is, if hindi ka naman po uminom ng alcohol, so don't start na po. But, if you're drinking alcohol, so meron naman pong recommended intake per day, no? So, for males, iba pa kasi pag males, iba pag females ang intake. For males po, ang recommended intake po is 2 drinks per day. Pag females po, 1 drink per day. Pero mapapaisip po tayo, ano po ba yung drink na sinasabi? Gaano kadami, ano po ba yung amount ng drink na sinasabi? Iba po ba yung pag beer? Iba po ba yung pag wine? Or Iba liquor. pag spirit? No? Oo. So, meron po tayong tinatawag na standard sizes, alcohol equivalents po. No? Kapag beer po yung pinag-usapan, yung 1 drink na tinutukoy po is 12 ounces. Or equivalent po yung sa around 300 ml. Isang bote. So, around isang Oh. bote po yun. So, sa lalaki, 2 po nun. Sa babae, 1 per day. Kapag wine po yung pinag-uusapan, around 5 ounces lang po yun. Or 150 ml lang. Ano bang katumbas Pwede ng 150 kalahati. ml? Mga Parang kalahati ganon. ng bote, Opo. no? And then kapag spirit po, 1.5 or around 50 ml, parang shot glass lang po yun. So, yun po yung equivalent natin. So, pag sinabi nating drink per day, yun po yung tinutukoy po natin. Pero Atinis, ito ako nalilito, no? Kasi syempre, kumbaga, karaniwan din nating naririnig sa mga sa medical experts. Pero kung iliteral mo siya, sabihin natin, araw-araw ang Christmas party mo, yun ang intake mo, meron ba talaga siyang detrimental effect sa katawan mo? Yun po yung level, yung 2 drinks per day sa males and 1 drink sa female, yun po yung level na safe per day. Opo. No? So actually, kung yun naman is daily, not a problem. So in excess of that, may tinatawag tayong binge drinking, heavy drinking, mga 8 to 15 glasses na po yun per day. Yun po yung detrimental kasi the liver can take as much lang po ng alcohol na pwede niyang i-detoxify. Kapag above that na, medyo nahihirapan na po yung liver mag-detoxify ng toxins, no? And meron pong mga pilosopo minsan na, Yes. hindi na lang po ako inom ng Monday to Saturday para Tapos Sunday. biglang- Isahan na lang. Para Oo, 14. binge ka agad. Oo. Para 14 kasi 2 glasses ako per day. So we don't recommend that also, no? Opo. Bawal din po yung i-cumulative na lang natin. Ipunin na lang natin para isang bagsakan. So 2 drinks per day, 1 sa male, 1 drink sa female. Oo, kaso parang imposible. Oo nga eh. Kasi, Ay, dito lang ako Isang shot lang ako Christmas party Di ata. Oo So, nga. kunyari, yung isang drink per day, kunyari isang wine glass sa isang babae, pag talagang may party or water, isang bote ng beer, yun ba? Tama po? Sa babae, yes. Sa babae, no? Oo. Minsan napapadalawa, tatlo sila. Pero sa mga susunod na araw, wala naman. Okay lang ba yun? Yung mga dalawa, tatlo? So, excess na po yun sa Excess na safe yun. level, sa So, recommended hindi na siya level. safe. Meaning, the liver would have to work Harder. excess pa. Harder pa. No, dun sa, kasi 1 glass lang sa female. So, kapag lumagpas, pwede naman po, no? I mean, magwo-work lang harder yung liver because of that. Oh, bakit sa mga bansa like sa Europa for example, 'di Kultura ba? yan eh. Talagang parte Yes, 'yun ng kanilang dinner table eh. Yes. Ba't Actually, sila walang genetics is also one of the factor po. Oo. Tayo mga, iba din yung Filipino. metabolism po kasi natin. So, Ah. siguro sila used na dun sa ganong lifestyle. Tayo po,
Ma-share ko lang po tayo po mga Filipino, we are thin on the outside, pero we are fat on the inside. So, Parang the fat yes, kid tofu. inside yung ano. So tayo po, wala Asawa tayong ni Ann masyadong Curtis. paglalagyan Oo. ng mga fat subcutaneous. Oo. Wala tayong. Pag tumaba tayo, pansin po ninyo sa chan diretso. Tiyan Kasi lang. visceral diretso po doon yung store natin ng fat. Oh. However, yung mga Caucasian po, mga Western, may mga subcutaneous fat pa po sila. Kumbaga may pwede pa silang pag-store ng mga excess fats bago pa pumunta Sa ibang maging- parte ng katawan. Oo. So, iba po yung Ah. metabolism natin mga Asian po. So pagdating sa waistline, ano ba yung yung healthy waistline? Kasi Yes, minsan ang hirap mag-count po ng kunyari body mass index, Oo. mga BMI. Parang kahit sabihin mo kailangan gato BMI mo, malay ko ba hanggang ngayon nga hindi ko but ilang taon ko na tong I mean yung mabilisan lang na ito ba yung healthy, ito yung Very good po na brought up po ninyo yung waist circumference, Miss Nina. Kasi ang waist circumference din po ay isang magandang gauge po ng body fat po natin. No? So we have acceptable limit lang din po. Pag male, 90 centimeter. Sa female, Aha. 80 centimeter. Napaisip din po. ano yung Ano, sa 90 inches yun eh. centimeter? Pa-check naman Pag ilang inches, hindi inches alam mo. yun. Pero ha? depende rin siya sa Opo. baka may ibang factors din, Doc, like height, But then, yung Weight. height and weight, magwe-weigh in dun sa BMI. sa BMI, oo. So ito regardless of your height and weight. Medyo Oo. rough estimate lang Rough po ito. estimate. So, para po sa Pero mga... ang waist circumference po Opo. is yung, alam natin yung rib bone po natin, ano po? Opo. Yung matatouch Yes. po natin. Then yung highest point sa hips po natin na bone, Opo. sa gitna po. Sa gitna. Sa may pusod, pwede ba yan? Around that area po. Opo. So, ang 90 centimeters na acceptable sa mga lalaki, 35 inches po. So, kapag 35. kayo ay napunta sa 37, 40, ganyan. Medyo Oo nga. unhealthy Well, po 35 inches na rin naman yung 90 centimeters. Yun nga. Eh, Oo. sa babae Sa po, lalaki. ilan? 80 po. 80. Oh, 80. Ilan yan? Ilan yan, Ate Nins? Teka, tingnan. Ito. 31. 31. Teka lang, 31.5. Pwede. Oo. 31 and a half. Okay. Ito naman po yung, Oo. yung limit na beyond that, parang it increases the risk for mga obesity, mga diabetes, heart, mga Oo. problems, ganun. Well, ngayon, Doc, di ba napag-usapan natin at least sa diabetes, sa sugar, pero ano din yung mga ibang implications ito sa ibang bagay? Sabihin natin, mataas ang cholesterol mo, uric mo, high blood pressure ka, sa liver mo. Sanga-sanga din ba yan, Doc? Yes. Oo, actually, ito yung mga metabolic problems. Magkaka-body-body system yung mga yan. So, ang diabetes, most of the times, complicated din with obesity. No? Dyslipidemia, yung mataas na cholesterol, Yes. andyan din po yan. And pag pinagsama-sama po yan, yung heart problems, dyan na po magsiset in heart attack, stroke, no? Mga peripheral artery disease, yung mga nangingitim po yung paa. So, sanga-sanga na po yan ng mga metabolic problems, especially kapag mga patients po na talagang alcohol, yung excess ang alcohol intake, partner na po yan. Opo, eto meron po tayong message sa YouTube ba to, or Facebook. Si Lovely Joy, sabi niya, tanong ko po, medyo out of topic daw, sa taong may hormonal imbalance at may cyst and lymph nodes, pwede ho bang mag-take ng collagen? Uy, usong-uso yung collagen. Bigla kala ko kung ano collagen para Collagen. pampaganda, pampabata. Yun ba yun, Doc, di ba? Pero hindi ko po alam yung context kung saan yung cyst or yung lymph Yun nga node. dun sa collagen. Pero Yun yung na nga collagen naman, wala naman po yun sa recommendation namin. We do not advocate. Pero hindi rin naman kami against it. Siguro sa hormone side, wala po yun sa recommendation namin. Pero of course, for other indications, for skin and all, pwede naman. Okay. Baka pag dermatologist pa yung ating no, guess. Ito, may follow-up siya, Doc. Sabi niya, advisable, o ewan ko kung sa iyo rin to, baka sa OB. Or pwede ba or advisable ang ligation with hormonal imbalance? Oo, baka po sa gynecologist. Opo. Pero baka po yung mga tinutukoy po nilang hormonal imbalance kasi sa amin po yung hormone na FSH, LH, sa female hormones po yun. Pero in terms of to ligate or not, hindi po sa amin. No? Pero yung hormones, kung hormones lang po pag-uusapan, like kung mga difficult po, yung mga hindi nagme-mens, irregular menstruation,
mga hirap po yung sa pregnancy or sa menopause, yan. Pwede po namin yan. Ano Opo. po? Doc, curious po ako, no? Mga kapamilya, hindi naman tayo sana nananakot or nag-a-alarm, nagsasound ng alarm. But syempre, Christmas season can really trigger, di ba? Lalo na kung medyo nasa border ka na. Sumagad ka, baka mag-trigger siya ng mga kung ano-ano man. Sa inyong experience, Doc, ano na yung mga naging cases na na-handle nyo, especially during this time? Oo, tama po. Marami po ang natitrigger na problem, especially yung mga heart attack, ang mga stroke, Yes. no? Dito po yung mga nakakalimutan na ng mga patients na uminom na sometimes ng maintenance medications because of na busy na sa pag-prepare ng food, too much na po yung salt na nakain, too much na po yung oil and fat na nakain. So ito po yung season din na ang dami pong mga heart problems, no? Masusugod sa emergency room. So very important po na yung mga ganitong topic po na ma-remind natin yung patients na even though nasa holiday season po tayo, we should always be concerned pa rin and conscious sa ating kinakain, sa gamot, check pa rin ng blood pressure and ng blood sugar po. No? Ayan. Ito may tanong Ate Nins, no? Tinatanong kung recommended ba yung mga sugar substitutes. Iba-iba po yan eh. Oo. So ito po yung mga artificial sweetener po. Yes, no? artificial Opo. sweetener. So, meron po talagang mga patients na hindi talaga kaya ng walang tamis po. No? Hindi, aminin naman po natin, kahit tayo minsan po, iba talaga yung Nagkikrave. po. Yes. And so, the question po is, paano po yung use ng artificial sweetener? Pwede naman po, we do not recommend against it. Pwede naman kung talagang kailangan po ng tamis. And wala naman po talagang calories yung mga artificial sweetener po. Pero wala siyang ibang effects kasi Pag sobra, hindi ba chemical yan dahil Oo. artificial? Pero dahil artificial siya, meron nga po mga ganong, actually meron po years ago na lumabas na carcinogenic, meaning it can induce cancer, pero small scale studies lang po yun. So wala pa naman po yun sa talagang recommendation namin to recommend against. So pwede naman po kung kailangan nilang gumamit ng artificial sweetener po. O yung cocoa sugar? Cocoa sugar po is, meron din pong calories in it, no? Kumbaga lesser lang naman po yung calorie na meron po siya. Oo. Ano bang ibig sabihin, Doc, pag sinabing low glycemic index? So, You see it sa grocery. So yung glycemic index po yung amount, kung how high mapapataas po ng isang food yung sugar level po ng isang tao. Halimbawa, kumain po tayo ng food A, ang napataas niya yung sugar ko ng 150 versus si food B nang napataas lang niya yung sugar ko ng 50 milligrams na additional. So, ibig sabihin mas mataas yung glycemic index ni food A po. Yun. Okay, so ano pa? Maraming questions pa dito. Delikado po ba ang matatamis na inumin? Ayan. Gaya opo. ng, eto naman, Ayan na nga. talaga naman, soft drinks, soda. processed juice, sweetened coffee, yun Yes. nga. Ayan, mas Dahil maganda nakakataas po yan. rin daw ng panganib bukod sa in general, no? Type 2 diabetes at may sakit sa puso. Mas maganda pong pag-usapan nga po yan kasi yung mga sugar-sweetened beverages po, Miss Nina, Sir Migs, kasi sobra tayong conscious sa food, no? Correct. Ito yung calories ng food, ng ulam ko, ng kanin ko. Pero nawawala sa isip natin, sometimes hidden calories yung nakukuha po natin sa drinks. No, hindi natin napapansin, ay mayroong extra calories pa pala tayo nakuha sa drinks. So, ano po ba naman, kanina safe na alcohol, ano po ba naman yun yung recommended for sugar-sweetened beverages po, no? So, in a day po, sa mga lalaki naman po ulit, 12 teaspoons po ng sugar po yun. So, around 36 grams po yun. A day po yun. Anong kalaki ng teaspoon? Iba-iba. Teaspoon Oo yung nga eh. teaspoon natin mga Pilipino. Kutsarita. Ano yung normal. 12? Aba, marami yun Opo, pero the Oo. whole day na po yun. Oh, hindi pwedeng isang bagsakan. Opo. And then sa female naman po, around 6 lang po yung 25 grams. Uy, ang daya. Pero- Wait, mas konti sa girls? Opo. How unfair. Medyo Opo. may... 6 lang sa girls, kalahati. Opo. Opo, bakit? Yung recommended, siguro po because of the build and the metabolism, no? Kasi, ang problem po, halimbawa, yung po mga, for example, yung soda in can, yung mga famous in can po natin na soft drinks, no? 355 ml. Ang sugar added po nun is around 39 na po agad. Agad. oo. 39. So, ibig sabihin, isang Sobra ka drink na. pa lang, naubos mo na agad, Yung sobra 12 pa. teaspoons mo. Excess ka pa po dun sa recommended po ninyo per day. Uy, So, tandaan isipin natin po to, natin, ha? oo. Kung isipin natin,
dun pa lang sa drink Tapos na yun, ka na. That's akala it. natin ang dami Oo. naman ng 12 teaspoons. Ay, yes, ang dami. Oo. naman. Pero pag inom mo, ano na, Isang dami pala inuman nun. lang. Paano po yung iba? 1 litro. Totoo yan. Naku, ilan yun? Oo, Ilang ano yun? So, adi, Sobra-sobra. Opo, kasi 355 lang po yung 39 grams na yan. So, Naku, what more may po ibang pag ganun ano? Oo. It- So, Oo. lalo pa po yung mga may flavored na soft drinks po. Up to Apo. 49 grams, kaya po niyang i-provide na sugar po. No? Eh, yung bote, yung sexy bottle. Ilang ml po ba Mas yung konti, sexy mas bottle? konti. Mga Siguro 200 plus. Oo. So, ganun So, lang. isang bote ka lang din sa isang araw. Ito, Doc, syempre sa mga kabataan. Yan ang favorite ng mga kabataan, yung mga masasarap, Teka yung mga lang, milk processed, tea. Gusto ko yun. di ba? Pati yung mga juice, packed juice, di ba? So, Oo, yun din, tama po. parang paano din natin dapat bantayan ang ating mga anak. Like sa kids. Sa kids. Uso, alam mo, hindi ko binibili. Ayoko. Oo. Yes, actually po, mas magandang mag-umpisa sa bata po kasi pag kami din po kasi sa obesity eh. So pag naging obese na po sila ng mga 20s, 30s, mas mahirap na po i-control. So kung yung pong sinabi ko po ay 12 teaspoons, 6 teaspoons, sa adult po yun. So lesser pa po sa bata, no? Depende pa po sa age. Oo, Meron pa kaming tinan mo. table. So mga 10, 6, 8 ba? Depende po yun sa how young yung bata. Pero ang So, ang Very- bata, hindi pwedeng makaubos ng isang soft drinks in can. Opo, kasi sa adult nga po, sobra na po. Yeah. Lalo na sa bata pa. Oo. Ayan, bantayan po natin yung ating mga anak. Naku, Doc, sandali lang. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Pero magbabalik si Doc, ha? Si Doc Endo nandito pa rin mamaya para sagutin ang inyong mga questions. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. At syempre, nagbabalik Dr. Nenuel Luna, ang ating Mr. Endo endocrinologist. Unahin natin ang question ni Tita Baby. Hi, Mami. Hello, Good morning, Lifeline, Para tumawag Lifeline. Binabati ko Minsan lang muna. mag-text si Tita Baby, Minsan lang Bustos, mag-text. oo. Hi, Ma'am. Sabi ni, pinapabati po na Tita Norma Romero at Tita Patty Salita from Melbourne, Australia. Ang tanong po ni Mami Baby, Doc, paano naman po yung sugar intake for pre-diabetes? So actually, yung pong sugar recommendation na sinabi natin is for the general population naman po yun. For patients po with pre-diabetes, mas important pong bawasan pa natin, mas less pa dun sa recommended na sugar intake. Kasi ang mga pre-diabetes po ay one step closer na to having diabetes po, no? Kumbaga, Borderline na nga siya, borderline na. So, ito po yung time kasi ang maganda po sa diabetes, may normal, may borderline, may diabetes. So may pagkakataon ka pang pagandahin yung food intake and lifestyle kasi preventable pa naman po at this point in time kapag pre-diabetes pa lang po siya yung diabetes. So bawasan pa po natin all So, the mas more. kaunti pa dun sa 6 teaspoons, Tita Baby. Oo nga. Oo. Siguro pwedeng 4. Pero in fairness naman kay Mami, hindi naman siya, talagang controlled naman siya. Para tinitingnan lang niya kung ano yung best option. Oo, okay. So, what about yung sinabi niyo noon na maganda ring ma-highlight uli ngayon na kapag kahit nag-exercise ka ngayon pero sa sumunod na 2 araw ay hindi ka nag-exercise, baliwala yung ginawa mong exercise 2 days ago. Sobrang powerful kasi miss niya ng exercise eh. Kasi parang context lang po, ang role po ng insulin is ipasok yung sugar sa muscle. Yun po talaga yung role niya sa ating katawan and to make it a form of energy. So kapag tayo po galaw through exercise, physical activity, 100 times better, mas maganda po yung function ng insulin. However, yung benefit na yun would only last for about 48 hours po. Kaya dapat walang 2 consecutive days na lilipas na walang exercise. Otherwise, masasayang. Kumbaga, parang mababack to zero po yung ano. No? So, Ito very po in important general po. or In sa mga general population diabetics? naman po. Especially sa mga patients with diabetes, ang recommended po natin is 150 minutes per week. Yung po ay 30 minutes a day lamang naman po, 5 days a week, without 2 days without consecutive days without exercise. Yung 30 minutes naman po pwedeng parang staggered, no? Kumbaga, Oo. kunyari 10 sa minutes umaga. sa umaga, after lunch 10 minutes, tapos So bandang sabi nga gabi natin, 10. di bale ng konti, basta wag lang pong zero po. Tama. No? So Oo, okay naman po yun. And yung mga 30 minutes po na aerobic exercise can burn around 100 to 400 calories po yun. Ano po? So yung Ano, one can, at least yung 1 can
Minsan kasi yung mga ganon, 140 calories po usually. 140 Ay, yung to 30 minutes, 200. ilan? So mga 100 to 400 depends on the intensity of the exercise po. Usually pag moderate intensity, mga around that yung mababurn na calories eh. Oo. So, yung 30 minutes mo, tapos uminom ka ng isang can ng Diba? soda or Opo. soft drinks, parang binalanse lang niya. Diba? Then Yun napapaisip yung- ako, tama, more or Oo. less, tama yung math, yung Oo. computation. Pero mas okay na nag-burn ka kesa sa wala. Oo nga. Oo. Kaysa yung wala. Uminom ka ng can ng soft drinks, tapos wala kang ginawa. Agree. Oo. Agree. Agree. Okay, nako. Mag-hello lang tayo sa mga nag-text at nag-react. Salamat po ha. Nona Damian, of course. Julius Bangalando. Hello. Maria Dulce Orate. Lovely Joy Estrella. At saka syempre mga, ito si, yung iba, mga first time ko lang nababasa yung kanilang mga pangalan. Ito si Elno Yang. Sabi niya, meron siyang reaksyon. Sabi niya, ewan ko nga ba kahit po dito sa Sambat ng Santa Cruz, Laguna, nagkaka-traffic pag pinatay po ang traffic light. Maayos po ang buhay nung may traffic lights at nasusunod naman po ng mga driver. Ba't O kaya? yan, kasi minsan nasisira yung traffic Baka nawalan light. ng baterya. Baka nasama dun sa NGCP na power outage. Sa Visayas po yun. Ayan, Doc, maraming salamat Thank po you for din po. your Thank you time. din po. Marami po kaming natutunan sa inyo. Thank you for the free consultation. Thank you, Doc. Yan pong ating Thank you po. Dr. Servisio, Dr. Nenuel Luna, Mr. Endo. Thank you. Thank Salamat you. po, Sir Mix.